Tayo po'y manalangin. Thank you, God the Father, who loves us. Salamat po, Diyos Ama, na sa amin po ay sa pagliligtas po sa amin. We had sinned in this hopeless world. Kami po ay nagkasala mula po sa walang pag-asang sanlibutan po na ito. We were heading towards eternal hell. Kami po ay tutungo papunta po doon sa walang hanggang impyerno. But through the word of your grace, we got saved. Ngunit sa pamamagitan po ng salita ng inyo pong biyaya, kami po ay naligtas. We now have the hope of heaven as your children. At ngayon po, meron na po kaming pag-asa sa langit bilang inyo pong mga anak. But still, various things and the devil tempts us, and so our hope wavers. Pero patuloy pa rin po na sa iba't iba pong mga bagay, sa mga tukso po ng dyablo, ang aming pong pag-asa ay nakikilos. Please hold on to our faith. Pakiusap, panghawakan niyo po yung aming pananampalataya. Please make it firm and may we please you more. Pakiusap, gawin niyo po itong matatag at nawa makapagbigay pa po kami ng kologoran po sa inyo ng higit pa. Please give us a chance to live the rest of our lives for you. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng pagkakataon pa para mamuhay sa natitira po naming buhay para po sa inyo. We hope to plan for 2024 during this New Year's retreat. Umaasa po kami para po sa pagpaplano dito po sa 2024 sa pamamagitan po ng New Year Retreat. We seek to know and learn more about you, your love, humility, sacrifice, and obedience. Inaasahan po namin na amin pong malaman at mapag-aralan pa po ang patungkol po sa inyo, ang patungkol sa inyo pong pag-ibig, kapakumbabaan, sakripisyo at sa pagsunod. Without your teaching, we cannot please you. Kung wala po ang inyo pong mga pagtuturo, hindi po kami makakapagbigay lugod po sa inyo. Please help us live lives worthy of your sons. Pakiusap, tulungan niyo po kami na makapamuhay bilang karapat-dapat na inyo pong mga anak. May we learn and imitate the obedience of Jesus through this time. Nawa mapag-aralan po namin at matularan nawa po namin yung pagsunod po ni Jesucristo sa oras po na ito. Please guide this time so that the devil won't disturb our hearts. Pakiusap, gabayan niyo po kami sa oras po na ito nang sa gayon yung diablo po ay hindi po kami maistorbo yung aming mga puso. We pray in Jesus' name. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Let's read. Basahin po natin unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1, 3-1. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. We have the third topic to learn today. Apo, tayo po yung pangatlong topic po na pag-aaralan po natin ngayong gabi. Imitate the obedience of Christ. Tularan yung pagsunod ni Kristo. Jesus Christ obeyed to come to this world. Si Jesucristo po, siya po ay sumunod naparito po siya sa sanlibutan. And He obeyed in life to fulfill God's will. At sumunod po siya sa kanya pong buhay para po matupad yung kalooban ng Diyos. And He accomplished God's will by obeying His word. At natupad niya po o natapos niya po yung kalooban po ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya pong salita. We must imitate the obedience of Christ. Kailangan po nating tularan yung pagsunod ni Kristo. Let's learn Jesus through the four Gospels. Kaya pag-aralan po natin si Jesus sa pamamagitan po ng buong 4 na ebanghelyo. And I hope we all can imitate the obedience of Jesus. At ako po ay umaasa na tayo pong lahat ay matularan po natin yung pagsunod ni Jesus. And let me tell you the four subtopics from the four Gospels. Kaya hayaan niyo pong sabihin ko po sa inyo yung 4 po na subtopic para po sa 4 na ebanghelyo. First, in Matthew, it says, imitate, be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophets. Una po, dito po sa Mateo, sinabi po doon upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. So, Jesus' life and mission were all about obeying God's word,
which was spoken through the prophets in the Old Testament. Kaya po, yung buhay po at misyon po ni Jesus, yun po ay yung pagsunod po dun sa mga salita po ng Diyos na sinabi po ng mga propeta doon po sa Lumang Tipan. Second, in Mark, we can learn Christ who obeyed God as a servant in hardship. Yung pangalawa po sa Marcos, mapag-aaralan po natin na si Kristo po sumunod sa Diyos bilang pong isang lingkod sa kahirapan. Third, in Luke, we can learn Jesus who prayed to obey God. Pangatlo po, sa Lucas, mapag-aaralan po natin si Jesus na nanalangin para sumunod sa Diyos. Lastly, in John, we can learn Jesus who came as God's Son and obeyed to fulfill the Father's will. At yung panghuli po sa Juan, mapag-aaralan po natin si Jesus po na naparito bilang anak po ng Diyos at sinunod o tinupad yung kalooban po ng Ama. Let me begin with Matthew. Kaya magsimula po tayo sa Mateo. Let's read. Basahin po natin, 3-1. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito, magdadalang tao ang isang berhen at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Jesus came to this world for a reason. Meron pong dahilan kung bakit naparito si Jesus sa sanlibutan. God plans in advance for His works. Yung Diyos po ay nagplano ng una para po sa kanya pong gawain. And He first prophesies and then fulfills them. At una po, ipinopisiya niya po yun, pagkatapos sa kanya tutuparin. The Old Testament prophesied that Jesus would come to this world. Sa Lumang Tipan po, ipinopisiya na si Jesus po ay paparito sa sanlibutan. And Jesus come to this world through a virgin as the prophecy. At si Jesus po ay naparito sa mundo sa pamamagitan po ng isang berhen ayon po sa propesiya. God has fulfilled His works through prophets of prophets. Tinupad po ng Diyos yung kanya pong salita sa pamamagitan po ng propesiya ng mga propeta. The Bible prophesied that Jesus would be born in Bethlehem and it was fulfilled. Sa Biblia po, ipinopesiya po na si Jesus ay paparito, ipapanganak sa Bethlehem at ito po ay natupad. And the Bible prophesied that Jesus would depart for Egypt and it was fulfilled. At sa Biblia rin po, ipinopesiya na si Jesus po ay aalis mula po sa Ehipto at ito rin po ay natupad. And the Bible prophesied that male children in Bethlehem would be put to death and it was fulfilled. At sinabi rin po sa Biblia, pinopesiya na yung mga sanggol na lalaki doon po sa Bethlehem ay pagpapatayin at yun rin po ay natupad. And it was fulfilled that Jesus came up to Nazareth as the prophecy in the Bible. At natupad rin po na si Jesus po ay nagmula sa Nazaret, katulad po ng nakapropesiya dito sa Biblia. Let's read. Basahin po natin, 3-1. Siya ay naninirahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret, upang maganap ang sinabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. Jesus was born in Bethlehem, but He lived in Nazareth. It was all fulfilled as the prophecy of the Bible. Si Jesus po, ipinanganak po siya sa Bethlehem, pero siya po ay namuhay doon po sa Nazaret. Lahat po ng ito ay natupad ayon po sa propesiya ng Biblia. Especially, Jesus' life and mission were dedicated to obeying God's word spoken to the Old Testament prophets. Kaya lalo na po na yung buhay po ni Jesus at yung mission po ni Jesus, ito po ay nakatalaga para po sa pagsunod doon po sa salita po ng Diyos na sinabi doon po sa Lumang Tipan ng mga propeta. In Matthew chapter 4, Jesus obeyed the Bible to move His dwelling place. Sa Mateo po chapter 2, si Jesus po ay sumunod sa Biblia nang lumipat po siya ng kanya pong titirahan. In the matter of that, He followed the God's standard, not the words. At sa katunayan po, sumunod po siya doon po sa standard po ng Diyos o pamantayan ng Diyos, hindi po sa sanlibutan. Let's read. Basahin po natin, 3-1. Nang gabing iyon ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng mga demonyo, pinalayas niya ang mga espiritu sa pamamagitan ng salita at pinagaling ang lahat ng mga may sakit.
Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaías, kinuha niya ang ating mga may sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. Jesus healed the sick, as the Old Testament said, he obeyed. Pinagaling po ni Jesus yung mga may sakit, katulad po ng sinabi po ni sa Lumang Tipan, siya po ay sumunod. In our ministry, it's important that we do it as God wants. Sa ating pong ministeryo, napakahalaga po nito na gawin po natin kung ano yung gusto ng Diyos. In chapter 21, Jesus came into Jerusalem riding on a donkey. Doon po sa Kapitulo 21, si Jesus po ay pumasok sa sanlibutan na nakasakay po sa isang asno. Yeah, Jesus didn't ride a horse or a carriage. Hindi po sumakay si Jesus sa isa pong kabayo o sa isa pong karwahe. He came humbly riding on a donkey. Siya po ay dumating ng maahamo na nakasakay po doon po sa isang asno. He obeyed the word in the Old Testament. Sinunod niya po yung mga salita doon po sa Lumang Tipan. In chapter 26, Jesus was seized because of the plot of Judas Iscariot. At doon po sa Kapitulo 26 po, si Jesus po, siya po ay tinugis dahil po doon po sa masamang pakana ni Judas Iscariote. That time, people brought swords and clubs to take him. At ng panahon po na yon, yung mga tao po ay may dalang mga tabak, may mga dalang pamalo para dakpin po siya. So, Peter drew one of their swords and cut off a servant's ear. Kaya si Pedro po, binunot niya po yung kanya pong tabak at pinutol po yung tenga ng isa pong lingkod. And the Lord said that he was seized not because of weakness. At sinabi po ng Panginoon na siya po ay tinutugis hindi po dahil sa kahinaan. Let's read. Basahin po natin, 3:1. O sa akala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padalahan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat na mga anghel? Ngunit kung paanong matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangan mangyari. They all could die if Jesus prayed to provide him with angels. Sila po ay talagang mamamatay kung nanalangin po si Jesus na magpadala ng mga anghel. A lot of angels are included just in one region. Sa isang lehiyon lamang po, napakarami na pong mga anghel po noon. Then, can you imagine what will happen with the 12 legions of angels? Kung ganun po ba, ma-imagine po ba natin yon? Paano naman kung 12 pangkat ng mga anghel? But can Jesus ask for that to avoid the hardship? Kung ganun po, maitatanong po ba nila kay Jesus na hindi po niya iniwasan yung mga pagdurusa? If he asked for that, the prophecy in the Old Testament won't have fulfilled. Kung ganun po yung hiningi po niya, yung mga propesiya po sa Lumang Tipan, hindi po sana matutupad. Jesus obeyed even the hardship so that the Old Testament could be fulfilled. Si Jesus po ay sumunod kahit po sa mga kahirapan para po matupad yung mga nakasulat sa Lumang Tipan. Without his obedience, prophecy in the Bible cannot be fulfilled. Kung wala po yung ganito pong mga pagsunod, yung mga propesiya po sa Biblia, hindi po matutupad. Likewise, Matthew highlights that Jesus completely obeyed and accomplished God's will. Katulad po nito, ipinaliwanag po ni Mateo na si Jesus po ay lubusang sumunod at tinupad yung kalooban ng Diyos. Do you understand? Naunawaan niyo po? Now, through the book of Mark, let's learn Christ who obeyed God as a servant in hardship. Ngayon naman po, mula naman po sa aklat po ng Marcos, pag-aralan po natin si Kristo po na sumunod sa Diyos bilang isang lingkod sa paghihirap. Are you familiar with the Synoptic Gospels? Pamilyar po ba kayo sa mga doon po sa Synoptic Gospel? The books of Matthew, Mark, and Luke are the Synoptic Gospels. Yung mga aklat po ng Mateo, Marcos, Lucas, ito po yung mga synoptic na ebanghelyo. Suffering that Jesus went through is written in the middle of the Gospels. Yung mga pagdurusa po ni Jesus, ito pong lahat nakasulat po ito sa kalagitnaan ng mga ebanghelyo. What Jesus said and what Jesus did
during the hardship are written. Yung mga sinabi ni Jesus, yung mga ginawa po ni Jesus, habang siya po ay nasa pagdurusa, ay nakasulat. And it is written that he was seized, suffered, and for the cross. At nakasulat din po dito na siya po ay hinuli, siya po ay nagdusa at nagpasa ng krus. Jesus' death and resurrection is also written there. At yung kamatayan at muling pagkabuhay po ni Jesus, nakasulat din po doon. And this content occupies more than a third of the entire Gospels. At yung ganito pong nilalaman, mahigit po sa ikatlong bahagi po ng buong Ebanghelyo. And there, we can see Jesus is a servant during hardship. At mula po dito, makikita po natin si Jesus bilang isang lingkod habang nasa pagdurusa. The genealogy of Jesus is not in the book of Mark. Yung salinlahi po, yung aklat ng salinlahi po ni Jesus, wala po dun sa aklat ng Marcos. And it doesn't say anything about his birth, his childhood, and the incident of Bethlehem. At wala pong nakasulat po doon anuman patungkol po sa kanya pong kapanganakan, sa kanya pong pagkabata, at doon po sa nangyari sa Bethlehem. It goes right into what Jesus did as a servant. Diretso na po agad doon po sa bilang si Jesus na lingkod. Four parables appear in Mark. They are all about serving others. Meron pong 4 na talinhaga dito po sa Marcos at lahat po yun patungkol po sa paglilingkod sa iba. And Jesus was never called the Lord, especially after his resurrection. At si Jesus po, hindi po siya kailanman tinawag na Panginoon, maliban lamang po pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. In Mark, Jesus' continuous work is written. Sa Marcos po, yung patuloy na paggawa ni Jesus dito nakasulat. Jesus never hesitated to work. Si Jesus po kailanman ay hindi po siya nagdalawang isip para gumawa. He continued to work even if he skipped meals. Patuloy po siyang gumawa kahit na po siya ay nalilipasan ng gutom. That shows the true essence of a servant. At ipinakita niya po talaga yung tunay na ibig sabihin ng lingkod. Let's read. Basahin natin, 3:1. Ang mga apostol ay nagtipon sa harap ni Jesus at ibinalita nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. At sinabi niya sa kanila, pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali, sapagkat marami ang nagpaparoot pa rito at sila'y hindi man lamang nagkaroon ng panahong kumain. Jesus did so many things with his disciples. Marami pong ginawa si Jesus kasama po yung kanya pong mga alagad. They didn't even have time to eat. At wala na nga po silang mga panahon para po kumain. The book of Mark highlights in the beginning that Jesus is the Son of God. At dito po sa aklat po ng Marcos, ipinapaliwanag na simula pa po sa simula, si Jesus ay anak po ng Diyos. It begins with the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ganito po ito nagsimula, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. It introduces that Jesus Christ is remarkable. Opo, ipinaliwanag po nito na si Jesus po ay talagang kamangha-mangha. Indeed, the disciples amazed and astonished by Jesus Christ. At opo, talaga pong si Jesus, siya po talaga ay hinangaan at talaga pong itinaas po siya ng kanyang mga alagad. And it is written in Mark 19 times. At ito po ay nakasulat dito po sa Marcos ng 19 na beses. It is exactly written in the Bible that the disciples were touched and amazed by Jesus' word and what he did. Opo, at ito po ay eksakto pong nakasulat dito po sa Biblia na yung mga alagad po ay talagang naantig at sila po ay namangha sa ginawa po ni Jesus at sa sinabi niya. At the same time, Jesus' personality is well written. At ganun din po, yung personalidad po ni Jesus nakasulat po ng maayos. In Mark chapter 6 verse 3, it introduces Jesus as the son of a carpenter. Sa Marcos 6:3 po, nakalagay po doon na si Jesus bilang anak po ng isang karpentero. In verse 31, it shows that Jesus rested a while. At sa versikulo 31 po, ipinapakita na si Jesus po ay nagpahingang saglit. In verse 34, it shows that he was moved with a compassion for men.
At sa versikulo 34 po, ipinapakita na siya po ay naantig dahil po sa awa niya sa mga tao. Yeah, chapter 7 and 8 are about his glory. Yung chapter 7 po at yung kapitulo 8 ay patungkol naman po sa kanya pong pagdaing. Chapter 10 shows his love for the rich young ruler. At yung kapitulo 10 po nagpapakita na nung kanyang pag-ibig doon po sa mayamang lalaki. In chapter 11, Jesus in hunger was tortured. At doon naman po sa kapitulo 11, si Jesus po, siya po ay nagutom, ipinakita po doon. Now, overall, in Mark, we can learn Christ who obeyed God as a servant in hardship. At sa kabuuan po ng Marcos, matututunan po natin si Jesus sumunod sa Diyos bilang isang lingkod sa kahirapan. And in Luke, we can learn Jesus who prayed to obey God. At sa Lucas naman po, mapag-aaralan po natin si Jesus na nanalangin para sumunod sa Diyos. Luke more frequently places Jesus in prayer compared to other Gospels. Sa Lucas po, si Jesus po ay patuloy po talagang nanalangin kumpara po sa iba pong mga ebanghelyo. Yeah, let's read. Basahin po natin, 3:1. Nang mabautismuhan ang buong bayan at nang mabautismuhan din si Jesus at siya'y nanalangin, ang langit ay nabuksan at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan na tulad sa isang kalapati. May isang tinig na nagmula sa langit, ikaw ang pinakamamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Jesus was baptized by John. Si Jesus po ay binautismuhan po ni Juan. When he prayed, the heaven was opened. Nung siya po ay nanalangin, nabuksan po yung langit. And the Holy Spirit descended like a dove. Pagkatapos yung banal na Espiritu ay bumabang tulad po ng kalapati. And then, they heard God's voice. Pagkatapos narinig po nila yung tinig ng Diyos. What we can focus here is he prayed. Magpo-focus po tayo dito, dun sa siya po ay nanalangin. When Jesus prayed, the heaven was opened. The Holy Spirit descended and a voice came from heaven. Nung siya po ay nanalangin, nabuksan po yung langit, yung banal na Espiritu po ay bumaba, tapos may tinig po mula sa langit. Likewise, when we, saved Christians, pray to God, we can experience what He does before us. Katulad din po nito, kapag yung mga Kristiyano po ay nananalangin po sa Diyos, mararanasin din po natin yung naranasan po niya. Now, when we pray, we can receive the power of the Holy Spirit. Kapag tayo po ay nananalangin, matatanggap po natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. When we pray, we can experience God's guidance. Kapag tayo po ay mananalangin, mararanasan po natin yung gabay po ng Diyos. When we pray, we can obey the word of God. Kapag tayo po ay mananalangin, masusunod po natin yung salita ng Diyos. Yeah, Jesus prayed more when he was busy. Si Jesus po, nanalangin po siyang higit habang siya po ay maraming ginagawa. He prayed all night before he made a big decision in choosing 12 disciples. Siya po ay nanalangin ng buong magdamag nang gagawa po siya ng isang malaking desisyon sa pagpili niya po ng 12 alagad. Yeah, let's read. Basahin po natin, 3:1. Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y pumili mula sa kanila ng 12 na itinalaga niya ang mga apostol. Yeah, we might think that Jesus could just pick a few people. Maaring isipin po natin, si Jesus pumili lang po ng ilang mga tao. But Jesus prayed so hard and chose his disciples. Pero si Jesus po ay nanalangin po talaga siya ng mataimtim at pinili niya po yung mga alagad. It's because they needed to obey what was going to be assigned by God. Kasi po, kailangan po nilang sundin yung mga itatalaga po sa kanila ng Diyos. When Jesus was alone praying, his disciples joined him. Habang si Jesus po ay mag-isang nananalangin, yung kanya pong mga alagad ay nakisama po sa kanya. And there, he first brought it up about who he is, his death and resurrection. At doon po, una po, ipinakita niya po kung sino po siya, yung kanyang kamatayan at yung kanya pong muling kapagkabuhay. And then, when Jesus went up on the mountain to pray with Peter and John, his appearance was altered, and his robe became white and glistening. Opo, at nung
Nung si Jesus naman po, umakyat po sila sa bundok kasama po, para manalangin kasama po si Pedro at si Juan, yung kanya pong anyo ay nagbago, yung kanya pong balabal ay naging puti at kumikinang. When he ceased praying, his disciples wanted to learn how to pray. Nung siya po ay walang tigil tumigil po sa pananalangin, nais niya rin po na yung kanya pong mga alagad ay manalangin. Yeah, Jesus showed how to, and it is called the Lord's Prayer. Opo, ipinakita po ni Jesus kung paano po yun at tinawag po yun, panalangin ng Panginoon. Also, he prayed on the Mount of Olives before bearing the cross. At ganun din po, nanalangin din po siya doon po sa bundok ng Olibo bago niya po pasanin yung krus. Let's read. Basahin po natin, 3-1. Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Jesus knelt down and prayed more earnestly. Si Jesus po ay lumuhod at nanalangin po siya ng higit na taimtim. Yeah, Jesus had somebody as us and also felt in the same way we do. Si Jesus po ay may kaparehas na katawan din katulad po sa atin. Nararamdaman niya rin po yung nararamdaman natin. We knew how painful it was going to be on the cross. Alam niya po kung gaano po kasakit yung pagpasan po ng krus o pagpunta dun sa krus. But his flesh didn't want to go through it. Pero yung kanya pong laman, ayaw pong tumahak po doon. So he prayed more earnestly to surrender what his flesh disliked. Kaya siya po ay nanalangin ng mas higit po na mataimtim at isinuko niya po kung ano yung ayaw na gawin ng kanya pong laman. In the Bible, his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Sa Biblia po sinabi na yung kanya pong mga pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo, pumapatak sa lupa. Great drops of blood. Malalaking patak ng dugo. It shows how much the Lord prayed in pain. Ipinapakita po nito kung gaano po talaga nanalangin si Jesus, ang Panginoon po na may kapaitan. And this was how we surrendered his flesh to accomplish the word of God. Ito po ay nagpapakita kung paano po siya isinuko, kung paano niya po isinuko yung kanya pong laman para po matupad yung salita po ng Diyos. Then, let's think about ourselves. Kung gayon po, ngayon, pag-isipan naman po natin yung ating sarili. Do you surrender your flesh by praying so that God's word can work in you? Isinusuko nyo rin po ba yung inyo pong mga laman sa pananalangin para po yung gawain po o yung salita po ng Diyos ay makakilos po sa inyo? This prayer is what we really need. Ito pong panalangin po na ganito ang talagang kailangan po natin. Sometimes, we put our thoughts first in the work of church and of the Lord and relationship with the saints. Kung minsan po, inilalagay po natin na una yung ating pong sariling pag-iisip sa gawain po ng church, sa gawain ng Panginoon, at doon sa mga pakikitungo natin sa mga banal. Sometimes, we don't want to do what the Lord wants. Kung minsan po, ayaw po natin gawin yung nais po ng Panginoon. It's because we didn't obey God's word. Kasi po, hindi po natin sinusunod yung salita po ng Diyos. So, before you do the Lord's work, you first need to obey His word. Kaya bago po natin gawin yung gawain ng Panginoon, una, kailangan po natin sundin yung kanyang salita. If you are honest, you can feel that the Lord is praying for you. Kung ikaw po ay talagang tapat, mararamdaman mo na yung Panginoon ay nananalangin para sa iyo. Yeah, let's read. Basahin po natin, 3-1. Simon, Simon, narito, hinihingi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako ay nananalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. In this verse, we see Jesus prayed for Peter and his disciples. Dito po sa talata po na ito, makikita po natin si Jesus po nanalangin para kay Pedro at sa kanyang mga alagad. Jesus aware that his disciples' faith was weak. Alam po ni Jesus na yung mga pananampalataya ng kanyang maalagad ay may hina. So he prayed for them to keep their faith. Kaya nanalangin po siya para sa kanila para maingatan yung kanilang pananampalataya. Yeah, prayer was a part of his lifestyle. Opo, yung pananalangin po ay parte na po ng kanya pong pang-araw-araw na buhay.
And his prayer became the example for us. At yung kanya pong panalangin ay naging halimbawa po sa atin. Jesus taught his disciples how important it is to pray. Itinuro po ni Jesus sa kanya pong mga alagad kung gaano po kahalaga yung pananalangin. Let's read. Basahin po natin 3:1. At sinabi sa kanila, bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo pumasok sa tukso. Yeah, Jesus' disciples were sleeping, but they were supposed to be awake. Yung mga alagad po ay inaantok po sila, pero dapat sila po ay gising. While Jesus was praying and his sweat became like great drops of blood, his disciples were sleeping. Nang nananalangin po si Jesus, tapos yung kanya pong dugo ay naging parang malalaking patak po ng dugo, yung kanya pong mga alagad ay natutulog. Jesus was probably a little frustrated looking at them. Opo, marahil po si Jesus ay habang tinitingnan po sila ay nag-aalala. He came to the disciples and said, "Why do you sleep? Kaya pumunta po siya dun sa mga alagad, sinabi, bakit kayo natutulog? Rise and pray, Tumayo kayo at manalangin lest you enter into temptation." para hindi kayo madaig ng tukso. Yeah, they must be surprised. Opo, dapat po ganun sila. Christians have to be spiritually awake and pray. Yung mga Kristiyano po dapat po spiritualing gising at nananalangin. Otherwise, they are just sleeping. Kung hindi po, sila po ay natutulog lang. The Lord prayed to obey God's word. Yung Panginoon po ay nanalangin para masunod yung salita ng Diyos. We Christians also pray to obey God's word. Tayo rin po mga Kristiyano nananalangin para sumunod doon sa salita ng Diyos. The Lord asks Christians who don't pray, Christians who are sleeping, and Christians who don't obey. Kaya po yung Panginoon, tinatanong niya po yung mga Kristiyano na hindi po nananalangin. Yung mga Kristiyano na natutulog, yung mga Kristiyano hindi sumusunod. Why do you sleep? Rise and pray, lest you enter into temptation. Bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Christians who don't pray tend to fall into the devil's temptation easily. Yung mga Kristiyano po na hindi po nanalangin, sila po yung mga madali pong nahuhulog sa mga tukso po ng dyablo. Jesus always prayed to obey God's word. Si Jesus po ay palagi pong nanalangin para po sundin yung salita ng Diyos. Likewise, Christians always have to pray to obey God's word. Katulad din po noon, yung mga Kristiyano, palagi po dapat silang manalangin para sumunod sa salita ng Diyos. Okay, do you understand? Naunawaan niyo po? Do you understand? Naunawaan niyo po? Let's learn Christ who came as God's Son and obeyed to fulfill the Father's will through the book of John. Kaya ngayon po, pag-aralan naman po natin si Kristo na naparito bilang anak po ng Diyos para sundin yung kalooban po ng Ama. Yung kalooban ng Ama dito naman po sa aklat ng Juan. Let's read. Basahin po natin, 3:1. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama at aking Diyos at iyong Diyos." The book of John focuses on Jesus' divinity as the Son of God. Ito pong aklat po ng Juan, nakatuon po ito patungkol po kay Jesus sa pagiging Diyos niya po at pagiging anak ng Diyos. Jesus called God Father more than 150 times. Tinawag niya pong Ama, yung Diyos Ama, ng mahigit po 150 times. And it shows Jesus is the Son of God. At ipinapakita po dito na si Jesus ay anak ng Diyos. Let's read. Basahin po natin. At kanyang sinabi, Aba, Ama, para sa iyo ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang nais ko, kundi ang sa iyo. Abba is an Aramaic word meaning father. Yung Aba po, ito po ay salitang Aramaiko na ang ibig sabihin po ay Ama. Yeah, here, Jesus mentions that God is also our Father. Dito po, sinabi rin po ni Jesus na yung Diyos din po ay ating Ama. Let's read. Basahin po natin, 3:1. At sapagkat kayo'y mga anak, sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Let's read. Basahin din po natin, 3:1.
sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritong pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Yeah, before getting salvation, we were bound by the spirit of bondage. Opo, bago po tayo makatanggap po ng kaligtasan, tayo po ay natatali sa espiritu po ng pagkabihag. But now we receive the spirit of adoption, so we can call God Abba, Father. Pero ngayon po tayo po ay nakatanggap na po ng espiritu po ng pagkukupkup, kaya makakatawag na po tayo, Aba, Ama. Now, this is a privilege for the saved. Ito po ay isa pong pribilehiyo para sa mga naligtas. In John, what Jesus did is stated as signs instead of miracles. Dito po sa Juan, yung mga ginawa po ni Jesus, sinabi po mga tanda sa halip po ng mga himala. It means those signs prove that He is the Son of God. Ibig sabihin po ng mga tanda po na yon, nagpapatunay na siya po ay anak ng Diyos, yung Yeah. anak ng Diyos. Let's check the 7 signs written in John. Kaya i-check po natin ito pong 7 mga sinyales o mga tanda na nakasulat po dito sa Juan. In John chapter 2, verse 1 to 11, Jesus turned the water to wine. Doon po sa Juan Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 11, ginawa pong alak ni Jesus yung tubig. In John chapter 4, verse 46 to 54, Jesus healed a nobleman's son. Opo, doon naman po sa Juan chapter 4, verse 46 hanggang 54, pinagaling naman po ni Jesus yung anak po ng isang lalaki. In John chapter 5, verse 1 to 18, Jesus healed a man who had an infirmity for 38 years. At doon naman po sa Juan chapter 5, verse 1 hanggang 18, pinagaling naman po ni Jesus yung tao po na may kapansanan sa loob po ng 38 years. Yeah, in John chapter 6, verse 1 to 15, Jesus fed the 5,000 with the 5 loaves and 2 small fish. At doon naman po sa Juan chapter 6, 1 hanggang 15, tinakain naman po ni Jesus yung 5,000 sa pamamagitan po ng limang tinapay at 2 isda. In John chapter 6, verse 16 to 21, Jesus walked on the sea. At sa Juan chapter 6, 16 hanggang 21, lumakad si Jesus sa dagat. In John chapter 9, verse 1 to 41, Jesus healed a man born blind. At doon naman po sa Juan chapter 9, 1 to 41, pinagaling po ni Jesus yung lalaki na ipinanganak na bulag. Yeah, lastly, in John chapter 11, verse 1 to 57, Jesus raised Lazarus from the dead. At doon po sa bandang huli, sa kahulihan po, sa Juan chapter 11, verse 1 hanggang 57, binuhay po ni Jesus si Lazaro mula po sa kamatayan. Yeah, in John, Jesus was sent from God. This phrase was mentioned more than 40 times. Dito po sa Juan, si Jesus po na ipinadala po ng Diyos, ito pong mga talata po na ito ay binanggit po ng mahigit po 40 beses. Yeah, God sent Jesus to this world, and Jesus accomplished the purpose God sent Him here. Opo, yung Diyos po ay pinadala po si Jesus dito po sa sanlibutan at natupad po ni Jesus yung layunin ng pagpapadala sa Kanya ng Diyos dito. Jesus did not decide what to say and what to do by Himself. Hindi po si Jesus yung nagpapasya kung ano po yung Kanya pong sasabihin, kung ano po yung Kanya pong gagawin sa Kanya pong sarili. He first listened to the Father's will and obeyed it. Ang una po niya pong ginagawa, nakikinig po siya sa kalooban ng Ama at sinusunod po yun. Indeed, God the Father first gave Him vision and sent Him to this world. At talaga pong yung Diyos Ama ay unang binigyan po siya ng misyon at ipinadala po siya dito sa mundo. John chapter 17 verse 4 represents the ultimate reason for Jesus coming to this world. Dito po sa Juan chapter 17 verse 4, ito po ay nagpapakita ng pinakadahilan po ni Jesus ng pagparito niya sa sanlibutan. Let's read. Basahin po natin 3-1. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin.
The purpose of Jesus' life was to glorify the Father on the earth. Yung layunin po ng buhay po ni Jesus ay para luwalhatiin po yung Diyos dito po sa lupa. Also, all his mission pinpoint, finishing the will of the Father sent me to this earth. Opo, ganun din po yung kanya pong mission. Ito po ay pumupunto sa paggawa po o tapusin yung kalooban ng Ama na sa kanya po ay nagpadala dito sa lupa. Yeah, eventually, Jesus obeyed all God's word and finished his work. Kaya kalaunan po, sinunod po ni Jesus lahat po ng salita po ng Diyos at tinapos po yung kanyang gawain. Yeah, saved Christians have to follow footprints of the Lord. Kaya yung mga ligtas po ng mga Kristiyano, kailangan po nilang sundan yung mga yapak po ng Panginoon. God's work is accomplished by our obedience. Yung gawain po ng Diyos, yun po ay natutupad sa pamamagitan po ng ating mga pagsunod. Do you understand? Naunawaan niyo po? So far, we have learned why Jesus came to this earth and that Jesus finished God's work. Kaya hanggang ngayon po napag-aralan po natin kung bakit si Jesus naparito sa lupa at yung mga tinapos po ni Jesus na gawain po ng Diyos dito. From now on, we are going to learn the obedience of Jesus that we can imitate. Kaya magmula po ngayon, pag-aaralan naman po natin yung mga pagsunod po ni Jesus na matutularan po natin. The food that we consumed come out as waste after a little while. Yung pagkain po na atin pong kinakain, pagkalipas lamang po ng ilang sandali, ito mo po ay magiging dumi na. Yeah, likewise, spiritual food that we eat comes out as the right deed. At katulad po nito, yung mga spiritual na po, naman po na pagkain, pagkatapos po natin pong itong kainin, ito po ay lumalabas bilang mabubuting gawa. Without consuming spiritual food, Christians may become spiritually coarse. Kung hindi po tayo kakain po ng mga spiritual po na mga pagkain, yung mga Kristiyano po kalaunan, sila po ay magiging mga mahihina sa spiritual. Yeah, our spiritual states can be revealed by how we talk and behave. Yung ating pong kalagayan sa spiritual, ito po ay mahahayag sa pamamagitan po kung paano po tayo magsalita, kung paano po tayo kumilos. If digestion doesn't go well, we have a stomach ache, right? Kung hindi po, di ba, kapag hindi po natunaw po ng maayos, nagkakaroon po tayo, no? Masakit yung tiyan. Likewise, simply listening to God's word without engraving it in our heart doesn't bring any benefit to your faith. Katulad din po nito, yung simpleng pakikinig po ng salita po ng Diyos nang hindi po inuukit sa ating po mga puso, hindi po ito nagbibigay po sa atin ng mga pakinabang sa ating pananampalataya. Christians' obedience is revealed when they are close to God's word. Yung pagsunod po ng mga Kristiyano, ito po ay nahayag kapag lamang po sila ay malapit sa salita po ng Diyos. Meaning to say, we can obey God's word when we truly digest and internalize it. Ibig sabihin po nito, masusunod po natin yung salita po ng Diyos kung talagang idadigest po natin, tutunawin po natin ito at pagbubulayan. Yeah, let's read. Basahin po natin. Bagaman siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal siya, ang naging nang walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yeah, Jesus suffered a lot on this earth. Opo, marami pong pagdurusa si Jesus dito po sa lupa. Jesus didn't avoid it. He didn't even complain about it. Si Jesus po, hindi niya po ito iniwasan at hindi rin po siya nagreklamo patungkol po dito. But we easily complain when facing hardship. Pero tayo, madali lamang po tayo nagrereklamo kapag humaharap sa mga kahirapan. But the Bible says that Jesus learned how to obey through that hardship. Pero sinasabi po ng Biblia na si Jesus po, napag-aralan niya po kung paano po sumunod sa kahit nasa po mga paghihirap. And it says that Jesus became complete by obeying. At sinasabi rin po
nito na si Jesus po ay naging perpekto sa pamamagitan po ng pagsunod. And he eventually became the source of salvation that can grant eternal life to all. At kalaunan po, siya po yung naging pinagmumulan ng kaligtasan na pinagmumulan ng walang hanggang buhay para sa lahat. Yeah, anyone who obeys the Lord can get eternal salvation. Kaya sino man pong sumunod sa Panginoon, makakatanggap po ng walang hanggang kaligtasan. He learned. The verbs used in this verse means occurred or know through experiences or training. Yung siya po ay natuto, dito po sa salita po na ito, yung verb ay nangangahulugan po tapos na o alam niya na sa pamamagitan po ng kanya pong mga pagsasanay at mga experience. Now, it is also widely used to mean accept. At sa malawak po na kahulugan, ibig sabihin po ay tapos na, tinanggap. Now, we get to know the will of God through suffering of Jesus. At malalaman po natin yung kalooban po ng Diyos sa pamamagitan po ng pagdurusa ni Jesus. We accept it, and our faith becomes firm. Tinanggap po natin po ito at yung ating pong pananampalataya ay naging matibay. And we actually know that those who have faced much hardship have matured in faith. At talagang alam din po natin na sila pong mga humaharap sa mas malalaking kahirapan, meron po silang matured na pananampalataya. Yeah, let's read. Basahin po natin, 3-1. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. Many people in this world have achieved success through hardships. Marami po mga tao dito po sa sanlibutan, natagpuan po nila o nakamit nila yung pagtatagumpay sa pamamagitan po ng paghihirap. Among them, there are global rich people and famous sports athletes. At mula po sa mga tao po na ito, meron pong mga talaga pong mayayaman po mga tao pang buong mundo, tapos sila po ay sikat sa mga sport athletes. Many of them have endured and persevered despite various criticisms. At marami po sa kanila ay pinagtiisan, tiniis po yung mga ilan pong mga alipusta. For soldiers, training can be a hardship. At para naman po sa mga sundalo, yung pagsasanay po nila, yun po yung mga paghihirap. But without hardship, they cannot become a resilient soldier. At kung wala po yung mga paghihirap, hindi po sila magigiting na mga sundalo. Yeah, hardships are centrally given to save the Christians. Yung mga pagdurusa po, ito po ay talagang ibinibigay dun sa mga ligtas na mga Kristiyano. Whatever hardships you face, if you accept and endure it, your faith grows. Kahit ano pa man pong kahirapan yung kinaharap mo, kung tatagampin mo ito, pagtitiisan, lalago yung pananampalataya mo. But on the other hand, if you cannot accept it, your faith won't grow. Pero sa kabaliktaran naman po, kung hindi mo naman ito tatanggapin, hindi lalago yung pananampalataya mo. Think of the pioneers of faith. Pag-isipan po natin yung mga nauna sa pananampalataya o yung mga dati na pong tao ng pananampalataya. They became stronger in their beliefs through enduring hardships. Sila po ay naging mga malalakas sa kanila pong pananampalataya sa pamamagitan po ng pagtitiis nila sa kahirapan. Their faith remained unwavering. Yung kanila pong pananampalataya nananatili po na hindi po nakikilos. Have you ever heard that the fragrance of lilies among thorns is better? Narinig niyo na po ba ito? Yung halimuyak o yung amoy po ng mga lili ay mas mabango kapag sila po ay nasa mga tinikan. The process of lilies growing among thorns itself is a hardship. Yung proseso po ng paglago po ng mga bulaklak sa tubig sa pamamagitan po ng mga tinik, yun po yung kahirapan. Yeah, lilies bloom, there are bonds amidst the hardship and release fragrance.
Yung mga bulaklak po na ganito, sila po ay nagkakaroon po ng yung ulo, tapos po sa pamamagitan ng kahirapan ay lumalabas po yung kanila pong amoy. But the more challenging thing happens when the wind blows. Pero mas nakakamangha po pag nangyari po yung umihi po yung hangin. Think about it. Pag-isipan po natin ito. The wind blows, then lilies sway here and there. Kapag umihi po yung hangin, yung mga lilis po, sila po ay gagalaw pag ganito at pag ganyan. And they get picked and hurt and by thorns. Pagkatapos sila po ay tatama, babangga po sila doon po sa mga tinik. Nevertheless, the fragrance becomes stronger. At pagkatapos po noon, yung halimuyak po noon ay mas nagiging matapang. Yeah, Jesus' life was like the lilies among thorns. Yung buhay po ni Jesus ay naging ganito po katulad ng mga lili na nasa gitna ng tinikan. He learned obedience among hardships. Napag-aralan niya po yung pagsunod sa kalagitnaan po ng pagdurusa. He completely obeyed as God's son even before facing hardship. Lubusan po siyang sumunod bilang pong anak po ng Diyos kahit na po siya ay humarap sa kahirapan. And eventually, he accomplished the true obedience through hardships. At kalaunan po, natupad niya po yung tunay na pagsunod sa pamamagitan po ng kahirapan, mga kahirapan. The meaning of obedience is simply following along. Yung ibig sabihin po ng pagsunod, simple lamang po ito, yung pagsunod. Obedience is the first attitude we humans should have before God. Yung pagsunod po, ito po yung unang saloobin po ng tao para po mapalapit sa Diyos. Obedience wants Christians to change. Yung pagsunod po, nais po nito na yung mga Kristiyano ay mabago. Do you obey your parents? Sinusunod niyo po ba yung inyo pong mga magulang? Do you obey your teacher in school? Sinusunod niyo po ba yung mga guro sa eskwelahan? What about the word of the Lord? Paano naman po yung salita ng Panginoon? How obedient are you to the word of the Lord? Gaano po ba kayo masunurin sa salita po ng Panginoon? Let's read. Basahin po natin. 3:1. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. We should obey men in some cases. Kailangan po nating sumunod sa mga tao sa iba pong mga kaso. But the standard of whatever we obey then or not is God's word. Pero po, yung pamantayan po kung susunod ba tayo sa kanila o hindi, ay ayon po sa salita ng Diyos. If it asks for something different from God's word, we cannot obey. Kung may hihingiin po sila o may itatanong po sila sa atin na gawin natin na taliwas sa salita po ng Diyos, hindi po natin yun masusunod. But if it aligns with God's word, we must obey. Pero kung naka-align naman po yun sa salita po ng Diyos, kailangan po nating sundin. Do you have a dog? Meron po ba kayong aso? Do you have a dog? Aso? Meron po? Could it be dogs? Opo, meron po aso. Does your dog follow you? Sinusunod po ba kayo ng inyo pong mga aso? Does your dog obey you? Sinusunod po ba kayo ng inyo pong mga aso? Yeah. Let's say your dog only obeys you right before having meals. Okay, sabihin po natin ganito, yung mga aso po ninyo, sumusunod lang sa inyo bago sila kumain. Then how would you rate the dog? Kung ganun po, paano po natin i-rank yung mga aso? Maybe 2 or 3 out of 10, right? Siguro po, mga nasa 2 o 3 sa 10. Tama po? A good dog obeys its owner. Yung mabuting aso po, sumusunod siya sa kanyang amo. I have this experience. Meron po akong ganito pong karanasan. When I was in the 6th grade of elementary school, one day, my mom brought home a dog from our neighbor. Opo, nung ako po ay nasa grade 6 pa lamang po sa elementarya, yung nanay ko isang araw, nagdala po siya ng aso mula po sa kapitbahay. Our neighbor was selling puppies. All puppies were sold. Only 2 of them left.
Yung aming pong kapitbahay, nagbebenta po kasi siya ng mga tuta. Lahat po ng tuta, nabenta na. 2 na lamang po yung natira. Now they were siblings. Sila po ay magkapatid. One was strong, and the other one was a little weak. Yung isa po malakas, yung isa naman po ay medyo mahina. So the strong puppy bullied the weaker one. Kaya po, binubuli po nung malakas na aso o natuta, yung mahina na tuta. The weaker one was always beaten by its sibling. Yung mahina po na aso, palagi po siyang kinakagat nung kanya pong kapatid. So the owner gave the weak puppy to my mom for free. Kaya po, ibinigay po nung may-ari yung mahinang tuta doon po sa kanya pong nanay. Yeah, I always wanted one, so it was a dream come true for me. Opo, talagang nais kong magkaroon po ng ganun, kaya parang dream come true po yun sa akin. Yeah, I took care of him, walk my dog, and feed. Opo, inalagaan ko po siya, lumalakad kami ng sabay, tapos pinapakain ko po siya. Then, it started to follow me. At ito po, yung aso na ito, sinusundan ako. But there was this one problem. Pero nagkaroon po ng isa pong problema. Whenever we passed the house where he was born, he tried not to follow. Not to follow. Opo, kapag kami ay dadaan doon po sa bahay kung saan po siya ipinanganak, sinusubukan niyang hindi na sumunod. But why? Bakit kaya? My dog was afraid of the strong one. Yung aso ko ay takot pala doon sa mas malakas. But I was with him, right? Pero kasama ko siya, di ba? Following the owner is obedience, but he didn't obey. Yung pagsunod doon sa amo, yun po yung pagsunod. Pero siya, hindi po siya sumunod. Yeah, his mind was full of the strong dog building team. Yung nasa isip niya po, punong-puno po nung asong malakas na kinakagat siya. Do you understand? Naunawaan niyo po yun? We may face the same situation. Maaring humarap din po tayo sa hanlin tulad din po na sitwasyon. You may not evangelize your father because you are afraid of him. Maaring hindi mo i-evangelize yung tatay mo kasi takot ka sa kanya. You may not join fellowship because your mom doesn't want and you are afraid of her. Maaring hindi ka umattend ng mga fellowship kasi yung nanay mo ayaw tapos takot ka sa kanya. You may not join fellowship because your boss doesn't want you to leave work early and you are afraid of your boss. Maaring hindi ka rin umattend ng fellowship kasi yung boss mo ayaw ka pa uwiin ng maaga at takot ka sa kanya. However, Christians must not be afraid of men. Ganun pa man po, yung mga Kristiyano dapat hindi natatakot sa tao. Once you are afraid of men, you cannot work for the Lord. Kapag ikaw ay natakot sa tao, kailanman hindi ka makakagawa ng gawain ng Panginoon. Then your faith cannot grow. Tapos yung pananampalataya mo hindi lalago. And you cannot count on the Lord and you cannot even obey Him. At hindi ka aasa sa Panginoon at hindi mo siya susundin. Following the word of the Lord is obedience. Yung pagsunod sa salita ng Panginoon, ito yung pagsunod. Also, Christians following worldly materials cannot obey the Lord. At ganun din po, yung mga Kristiyano na sumusunod sa mga makamundong mga bagay, hindi sila makakasunod sa Panginoon. Do you attend church every Sunday? Umaattend po ba kayo sa church every Sunday, tuwing linggo? Yeah. Some may skip occasionally. Yung iba po, maaari kadalasan ay uma-absent. Right? Tama po? They say they need to go to work. Sinasabi nila, ay kailangan ko kasi magtrabaho. But if that's a case that you don't really need to go to work, then it's just for money, right? Kung ganun po yung kaso, kasi hindi mo naman talaga kailangan pumunta doon sa trabaho dahil yun sa pera. Tama po ba? Is it following the Lord or materials? Ito po ba pagsunod sa Panginoon o sa material? Brothers and sisters, starting from this year, new year, we have to stop following materials or worldly things. Kaya mga brother and sister, magsimula po sa taon po na ito, sa bagong taon, itigil na po natin yung pagsunod po sa mga material, sa mga makamundo pong mga bagay. Let's follow the Lord. Tayo po'y sumunod sa Panginoon.
We Christians have to follow the guidance of the Lord. Tayo po mga Kristiyano, kailangan sumusunod po tayo sa paggabay po ng Panginoon. Everyone, are you ready to follow the Lord in 2024? Kayo po bang lahat, handa na po ba kayong sumunod sa Panginoon sa 2024? Yeah. As Jesus followed God, we have to follow the Lord. Kung paano pong si Jesus sumunod po sa Diyos, kailangan din po nating sumunod sa Panginoon. And following the Lord is obedience. At yung pagsunod naman po sa Panginoon, ito po yung pagsunod. Let's read. Basahin po natin, 3:1. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. If we are to follow the Lord, we must first deny ourselves. Kung susunod po tayo sa Panginoon, una, kailangan po natin itanggi yung ating mga sarili. Yeah, Christians must give everything they have for the will of God. Yung mga Kristiyano, kailangan isuko na po nila lahat ng kanilang bagay para po sa kalooban ng Diyos. It is my ideas, desires, stubbornness, will, plan, etc. Ito yung aking mga iniisip, yung aking mga kagustuhan, yung katigasan ng ulo ko, kalooban ko, yung mga plano ko, at mga iba pa. And we must take up our cross and follow the Lord. At kailangan po nating pasanin yung ating cross at sumunod sa Panginoon. The cross symbolizes suffering. Yung cross po, ito po ay sumisimbolo sa pagdurusa. The Lord demands Christians to end a self-centered life and live solely for the Lord as their master. Yung Panginoon po, hinihingi po sa mga Kristiyano na itigil na yung mga makasariling pamumuhay at mamuhay na lamang po para sa Panginoon na kanila pong amo, Panginoon. The disciples called by the Lord gave up everything they had to follow the Lord. Yung mga alagad po ng Panginoon, isinuko rin po nila lahat ng mga bagay na meron sila para sumunod sa Panginoon. Let's read. Basahin po natin ito. 3:1. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mamamalakaya ng mga tao. Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Here also. Ito rin po, 3:1. At sa kanyang paglakad mula roon ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo na kanilang ama, na nag-aayos ng lambat at kanyang tinawag sila. Kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. The disciples left all they had, their father, their boat, and their net, and followed the Lord. Yung mga alagad po, iniwan na po nila lahat ng meron po sila. Yung kanila pong tatay, bangka nila, yung kanila pong lambat, tapos sumunod sa Panginoon. Do you understand this verse? Naunawaan niyo po ba itong talata na ito? The net is essential for their living. Yung lambat po, ito po ay kinakailangan sa kanila pong pamumuhay. They have to catch fish using the net for their family. Kailangan po nilang humuli ng isda para gamit po yung lambat para sa kanila pong pamilya. So, the net is very crucial to them. Kaya yung lambat po, ito po ay napakahalaga para sa kanila. But they left the net and followed the Lord. Pero iniwan po nila yung lambat at sumunod sa Panginoon. James and his brother John also followed the Lord when Jesus called them. Si Santiago rin po at yung kanya pong kapatid na si Juan, sumunod din po sila sa Panginoon nang tawagin po sila ni Jesus. They were repairing the net with their father. Opo, kinukumpuni po nila yung kanilang lambat kasama po yung kanila pong ama. At the time, Jesus called them. At nang panahon po na yun, tinawag po sila ni Jesus. They immediately followed the Lord. Agad po silang sumunod sa Panginoon. Who did they leave behind? Sino po yung iniwan po nila? They left their father behind and followed Jesus. Iniwan po nila yung kanilang tatay, tapos sumunod kay Jesus. They all left their family and followed Jesus for 3.5 years. Lahat po sila, iniwan po nila yung kanila pong pamilya, sumunod po kay Jesus sa loob po ng 3.5 taon. Yeah, all disciples of Jesus left their family and followed Him
for 3.5 years. Lahat po ng mga alagad, iniwan po nila yung kanila pong pamilya, sumunod po sila sa kanya sa loob po ng 3.5 taon. There was not it. Hindi lamang po yun. After meeting the resurrected Lord, they preached the gospel until they die. Pagkatapos po nilang makatagpo yung muling nabuhay na Panginoon, lahat po sila ipinangaral yung ebanghelyo hanggang sa sila ay mamatay. They didn't even have time to be with their family Wala na po silang naging panahon para makasama nila yung kanilang pamilya. because they have to abandon themselves to follow the Lord. Kasi kailangan na po nilang iwanan yung kanila pong mga sarili at sumunod sa Panginoon. They all followed Jesus because they knew which was more valuable. Lahat po sila sumunod sa Panginoon kasi alam po nila kung ano yung mas mahalaga. They believed that it would be more valuable for them to follow Jesus even though they had to separate from their families. Naniniwala po sila na mas mahalaga po yung pagsunod kay Jesus kahit na po iwanan po nila o mahiwalay sila sa kanila pong mga pamilya. And the value of following Jesus is connected to spiritual blessings. At yung halaga po ng pagsunod kay Jesus, ito po ay konektado sa espiritual na mga pagpapala. Let's read. Basahin po natin po ito, 3-1. Kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging ang kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. This is the condition of becoming Jesus' disciple. Ito po yung kondisyon ng pagiging alagad ni Jesus. It is not easy. Hindi po ito madali. It can be possible when I love the Lord more than my family. Posible po ito kung iniibig ko yung Panginoon higit sa aking pamilya. Is it possible? Posible po ba ito? Family is important to everyone. Mahalaga po yung pamilya sa bawat isa. But God tells us, value the Lord more than your own family. Pero sinasabi po sa atin po ng Diyos, pahalagahan mo yung Panginoon higit sa iyong pamilya. So following the Lord is to give up my possessions. Kaya yung pagsunod sa Panginoon, ito po yung pagsuko ng lahat ng meron ako. Disciples who follow the Lord must be able to sacrifice everything they have. Yung mga alagad po na kailangan sumunod sa Panginoon, kailangan isakripisyo po nila lahat ng mga bagay na meron sila. Let's read. Basahin po natin, 3-1. Kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. The Lord wants to make Christians into His disciples. Nais po ng Panginoon na gawin po yung mga Kristiyanong mga alagad po niya. However, the Lord expects them to forsake everything they have. Ganun pa man po, inaasahan po ng Panginoon na itakwil na nila lahat ng mga bagay na meron sila. Christians must be able to give everything to the Lord. Yung mga Kristiyano, kailangan maibigay po nila lahat ng mga bagay nila sa Panginoon. And the Lord is deserving of our service. At yung Panginoon po ay nararapat para sa ating paglilingkod. My life, my family, my wealth, and my time are very precious. Yung buhay ko, pamilya ko, yung mga kayamanan ko, yung oras ko, napakahalaga nito. However, it cannot be more precious than the Lord. Ganun pa man, ito po ay kailanman hindi magiging mas mahalaga kaysa sa Panginoon. And you can understand that when you know which side is more valuable. At mauunawaan nyo lamang po ito kapag alam nyo po kung anong panig yung mas mahalaga. Taking up my cross and following the Lord. Pagpasan ng aking krus at pagsunod sa Panginoon. It is to deny myself and submit my will and all that I have before the will of the Lord. Ito yung pagtanggi ng aking sarili at pagsuko ng aking kalooban, lahat ng mga bagay na meron ako sa kalooban ng Panginoon. We get salvation through what the Lord did regardless of what we did. Nakatanggap po tayo ng kaligtasan sa pamamagitan po nung ginawa po ng Panginoon, labas po dun sa ating mga ginawa. However, we follow the Lord by denying myself and taking up my cross. Ganun pa man po, makakasunod tayo sa Panginoon tanging sa pagtanggi lamang po ng ating sarili at pagpasan ng ating krus.
That's how we follow the Lord. Ganun po natin masusundan yung Panginoon. It's never easy. Ito po ay kailanman hindi magiging madali. Yeah, salvation is a momentary occurrence. Yung kaligtasan po, ito po ay bigla ang pangyayari lamang po, isang sandaling pangyayari. Salvation is a God's gift for us. Yung kaligtasan po, ito po ay kaloob ng Diyos para sa atin. And receiving it is very easy. At yung pagtanggap po dito ay napakadali lang. However, it is a knowledge to follow the Lord after we get salvation. Ganun pa man po, hindi po ito madali yung pagsunod sa Panginoon pagkatapos nating maligtas. Because we should continuously make efforts even in hardships. Kasi po, kailangan po nating patuloy gumawa po ng mga pagpapagal kahit na po nasa mga kahirapan. The purpose of God's salvation is to make you into a true disciple of Christ. Pero yung layunin po ng pagliligtas po ng Diyos sa atin ay para gawin po tayo mga tunay na alagad ni Kristo. We must have the Lord as a master of our hearts and obey His word. Kailangan po nating gawing Panginoon po yung ating Panginoon ng ating mga puso at sumunod sa Kanyang salita. God commanded Abraham to offer his only son Isaac to him. Yung Diyos po, inutusan niya po si Abraham na ialay yung kanya pong tanging anak, si Isaac, sa kanya. But he did so without hesitation. Pero ginawa niya po ito nang wala pong pagdadalawang isip. He didn't even try to talk to his wife, nor complain to God. No complaint to God. Hindi na nga po siya nakipag-usap dun sa kanya pong asawa o nagreklamo man sa Diyos. Next morning, he woke up early. Nung kinabukasan po, siya po ay gumising ng maaga. He took this precious son Isaac, more valuable than all his possessions, to Mount Moriah. Opo, kinuha niya po yung kanya pong napahalagang si anak na si Isaac. Lahat ng mga bagay na meron siya, yun yung pinakamahalaga doon po sa bundok ng Moriah. Yeah, God's test didn't bother Abraham at all. Opo, hindi po natinag si Abraham doon po sa pagsubok na yun ng Diyos. Because God was the most precious one in Abraham's heart. Kasi po yung Diyos yung pinakamahalaga para po doon sa puso ni Abraham. He was ready to give up anything for God. Handa po niyang isuko lahat ng bagay para sa Diyos. Disciples are people who follow the Lord and share their destiny with the Lord. Yung mga alagad po, sila po yung mga tao na sumusunod sa Panginoon at sila po yung nakikibahagi ng kanila pong patutunguhan kasama po yung Panginoon. So, disciples who follow the Lord must be able to abandon everything. Kaya po yung mga alagad po na sumusunod sa Panginoon o susunod sa Panginoon, kailangan po kaya po nilang iwanan yung lahat ng mga bagay. Do you know how to ride a bike? Alam niyo po ba, marunong po kayong magbisikleta? If your bicycle is about to tip over, which way should you turn the handlebars? Kapag matutumba po ba yung inyo pong bisikleta, saan po ba kayo dapat bumaling yung inyo pong manibela, sa inyo po dapat ibaling? Maybe you know. Opo. Alam niyo po siguro. You should turn into the fall. Opo, kailangan ituon niyo po yun doon po sa paglalaglagan. Then, if you feel your bicycle going to fall to the left, which way are you going to turn the handlebars? At kung yung inyo pong naman mga bisikleta, pumaling naman po sa kabila, kung gano'n, saan nyo po ipapaling yung inyo pong mga manibela? To the right or left? Sa kaliwa o sa kanan? Then you are going to lose balance and fall off. Opo, kung sa kabaliktaran, kayo po ay mawawala ng balance at kayo po ay mahuhulog. Try it if you don't believe it. Opo, subukan nyo po kung hindi kayo naniniwala. The same goes for motorcycles. Ganon din po sa mga motorsiklo. So, if you ride a motorcycle, you will understand well. Opo, kung nagmumotorsiklo po kayo, mas maunawaan nyo po ito. Anyway, there are a father teaching his kid how to ride a bicycle. Okay, ganun pa man po. Meron pong isang tatay, tinuturuan niya po yung kanya pong anak na magbisikleta. And the bicycle is going to fall to shield
left, right, left. Opo, yung bisikleta po ay napapunta na po doon po sa kaliwa. So the father told her to move the handlebars to the left. Kaya po yung kanya pong tatay, sinabihan po siya na ibaling yung manibela doon sa kaliwa. But she didn't get it. Pero hindi niya po yun na-gets. It sounded backwards for her. Para sa kanya, kabaliktaran yung narinig niya. So she just moved them to the right instead. Kaya po, binaling niya po yun sa kanan na lang. She thought that was the right way. Akala niya, yun yung tamang paraan. But what happened? Pero ano pong nangyari? She fell off. Opo, natumba po siya. Do you understand? Naunawaan niyo po? Do you understand? Naunawaan niyo? Yeah. Likewise, at first, it's hard to obey once we think it's different from what we think. Opo, katulad po nito, mahirap din po sumunod kung taliwas po ito doon po sa iniisip po natin. However, when we obey, even if God's word differs from our thoughts, we receive blessings. Ganun pa man po, kung tayo po ay susunod na doon po sa salita po ng Diyos na taliwas o iba doon sa ating pong iniisip, makakatanggap po tayo ng biyaya. It is obedience that we say yes and follow when the Lord says, follow me. Yung pagsunod po, ito po yung pagsabi ng oo kapag sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Let's read. Basahin po natin po ito, 3-1. Sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Let's read. Ito pa po, 3-1. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. The Lord said, follow me. Sinabi po ng Panginoon, sumunod ka sa akin. This person answered, Lord, let me first go and bury my father. Sabi po ng lalaki po na ito, Panginoon, hayaan niyo munang ilibing ko yung aking ama. She said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. Pero sinabi po ni Jesus sa kanya, hayaang ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay at ipangaral mo yung kaharian ng Diyos. It doesn't mean we should not take care of our family. Hindi po ibig sabihin po nito na hindi na po natin kailangan alagaan yung ating mga kapamilya. Here, his father's flesh is dead. Dito po, yung tatay niya po, yung laman ng tatay niya ay patay na. Yeah, let the dead bury their own dead. Here, it means they are dead spiritually. Dito po, ibig sabihin po nito, patay po yung kanya pong espiritual. Kaya sinabi, hayaan ang mga patay maglibing sa kanyang sariling patay. It means, let us who are spiritually dead bury the dead. Kaya ibig sabihin po, nahayaan yung mga espiritual na mga patay maglibing sa kanilang patay. And since you are the living, follow me. At dahil ikaw yung nabubuhay, sumunod ka sa akin. Yeah, the purpose of our lives is not on the earth. Yung layunin po ng ating buhay ay hindi po para dito sa mundo. We live in this world by studying, farming, doing business, and working. Tayo po ay nabubuhay dito po sa mundo, nag-aaral, nagsasaka, yung iba po nagtatrabaho, yung iba po nagbi-business. However, our purpose and hope are to preach the gospel. Ganun pa man po yung ating pong layunin, yung ating pong pag-asa ay ipangaral yung ebanghelyo. To follow the Lord, we must obey, ready to forsake everything we have. Para po sumunod sa Panginoon, dapat handa po tayo, isuko lahat po ng meron tayo. Otherwise, we cannot save others' spirits. Kung hindi po natin maililigtas yung ibang espiritu. So, it is not easy to follow the Lord. Kaya po, hindi po ito madali na sumunod sa Panginoon. Golgotha Hill is marked with footsteps, tears, sweat, and blood of Jesus. Opo, yung cross po, yun po ay nababahira ng pawis, ng dugo, ng mga ano po ni Jesus. Following the Lord as Christians is not merely about attending church. Yung pagsunod po sa Panginoon bilang Kristiyano, hindi po ito yung simpleng pag-attend-attend lang sa church.
The saved must follow in his footsteps. Yung mga banal po kailangan sumunod sa kanyang mga yapak. To become a disciple of Jesus, we have to be with the Lord and learn from Him. Para po maging mga alagad po ni Jesus, kailangan po nating kasama yung Panginoon at tumakbong kasama po siya. The disciples of Jesus listen to the Lord's teaching. Yung mga alagad po ng Panginoon, nakikinig po sa kanya pong mga turo. They witnessed the miracles and His power. Na kita po nila yung kanya pong mga tanda at yung kanya pong mga himala. They heard His voice when He prayed. Narinig po nila yung kanyang tinig habang siya ay nananalangin. They had bread with Him. Sila po ay nakipanalangin kasama po siya. Their feet were washed by Him. At sila rin po ay napagmasdan po siya. They saw Jesus' tears. Nakita po nila yung luha ni Jesus. And they sometimes suffered with the Lord. At And kung- they were ready to forsake their life for the Lord. At sila rin po ay nakipagpagal kasama po ng Panginoon at handa po nilang ibigay yung kanila pong buhay sa Panginoon. Yeah. The disciples were always with the Lord. Yung mga alagad po, palagi po nilang kasama yung Panginoon. Likewise, we have to be with the Lord and learn His word to become disciples of Jesus. Katulad po nito, kailangan din po natin maging kasama po yung Panginoon at matutunan niya po yung mga salita at maging alagad ni Jesus. We cannot see the Lord with our eyes, Hindi po natin makikita yung Panginoon sa pamamagitan ng ating pong mga mata. but where is He now? Pero nasaan po ba siya ngayon? We first need to know it to be with Him and follow Him. Una po, kailangan malaman po natin kung nasan po siya at sumunod tayo po sa Kanya. The Lord is among the multitude of saved saints church. Yung Panginoon po ay nasa kapulungan ng mga ligtas na mga banal, yung church. Church is not a building. Yung church po, hindi po building. It means distinguished Christians whose sins were forgiven through the blood of Jesus. Ibig sabihin po nito, yung mga Kristiyano na nakahiwalay na yung kanilang mga kasalanan ay napatawad. Let's read. Basahin po natin, 3-1. Anong pagkakaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat kayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at talakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. We are the temple of God. Tayo po ay templo ng Diyos. God dwells in us and works among us. Yung Diyos po ay nananahan sa atin at kumikilos sa atin. We are the people of God. Tayo po yung mga tao ng Diyos. So Christians have to stay in this multitude. Kaya yung mga Kristiyano ay kailangan pong manatili sa kapulungan na ito. We can be supplied by the Lord's holy grace in here. Dito po, tayo po ay matutustusan ng banal na biyaya po ng Panginoon. And we can follow the Lord. At masusundan po natin yung Panginoon. The body of the Lord, church is not what humans organized. Yung katawan po ng Panginoon, yung church, hindi po ito yung inorganisa ng tao. It is also not a religious group. Hindi rin po itong samahan ng isang relihiyon. Church, the body of the Lord is word-centered church. Yung church po, yung katawan ng Panginoon, ito po ay nakasentro sa salita na church. In this church, the gospel of God's grace is preached, and many spirits get salvation through the Holy Spirit. Sa church po na ito, yung ebanghelyo po ng biyaya po ng Diyos ay naipapangaral at marami pong espiritu yung nakakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng banal na espiritu. The Lord works in the body of Christ church. Yung Panginoon po ay kumikilos sa katawan po ni Kristo, yung church. And there, the work of salvation happens. At doon po yung gawain ng kaligtasan ay nangyayari. And that is the true church where Christians must dwell. At yun po yung tunay na church kung saan yung mga Kristiyano dapat manatili. Let's read. Basahin po natin, 3-1. Na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. You dwell in the Lord by dwelling in church
where the Lord works. Ikaw ay dapat manatili sa Panginoon kung saan yung church na nanatili, kung saan nandun kumikilos yung Panginoon. There is a teaching of the Holy Spirit in church that is the body of the Lord. Nandoon yung pagtuturo ng banal na Espiritu doon sa church na katawan ng Panginoon. Yeah, Christians must dwell in that teaching and obey it. Yung mga Kristiyano, kailangan pong manatili sa turo po na yun at sundin yun. Yeah, if Christians leave the church, Holy grace cannot be supplied to them. Kung yung mga Kristiyano po ay aalis po sa church, yung banal na biyaya hindi po matutustos sa kanila. And your faith cannot grow and you cannot be used by God. At yung pananampalataya mo ay hindi lalago at hindi ka magagamit ng Diyos. Now let's read. Basahin po natin, 3:1, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban. God's will is accomplished by fellowship of saved saints. Yung kalooban po ng Diyos, yun po ay natutupad sa pamamagitan po ng fellowship, kasama po yung mga ligtas na banal. The will of the dead is done in the body, not out of the body. Yung kalooban po ng mga patay, yun po ay natutupad sa katawan, hindi po sa loob po ng katawan. God saves other spirits through the saved. Yung Diyos po nagliligtas ng mga espiritu sa pamamagitan po ng mga ligtas. So we have to dwell in church to follow the Lord. Kaya kailangan po nating manatili sa church para makasunod sa Panginoon. Because in this church, the gospel of the Lord is spread properly, and many spirits get salvation. Kasi po sa church po na ito, yung ebanghelyo ng Panginoon ay naipapangaral ng maayos, tapos marami pong mga espiritu yung naliligtas. Only when we dwell in this multitude, we can imitate the Lord and become a disciple of Jesus. Tanging kapag nanatili lamang po tayo sa kapulungan po na ito, matutularan po natin yung Panginoon at magiging po mga alagad po ni Jesus. And we can learn more about the Lord, how to save other spirits, and how to love. At matututunan din po natin ng higit yung patungkol po sa Panginoon, kung paano po magligtas ng ibang mga kaluluwa at paano po umibig. Let's read. Basahin po natin, 3:1. Kung ang sino man ay naglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Yeah, Christian is supposed to serve the Lord in their life. Yung mga Kristiyano po ay sila po ay dapat maglingkod sa Panginoon sa kanila pong buhay. Following the Lord is serving Him and obeying Him. Yung pagsunod po sa Panginoon, ito po yung paglilingkod po sa Kanya at pagsunod sa Kanya. The Lord wants us to obey more actively. Nais po ng Panginoon na tayo po ay sumunod pa po ng mas aktibo pa. Those who obey the Lord have the power to save lost souls. Yung mga may lakas po na sumunod o yung mga sumusunod po sa Panginoon, sila po yung mga may lakas para magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Yeah, the disciples of Jesus were not perfect at all. Yung mga alagad po ni Jesus, hindi naman po sila lahat perpekto. But the Lord helped them in their weakness and used them according to His will. Pero yung Panginoon po, tinutulungan po sila sa kanila pong mga kahinaan, pagkatapos ginagamit po sila ayon sa Kanya pong kalooban. Likewise, even though we are weak and lacking, the Lord wants to use us preciously. Katulad din po nito, kahit na po tayo po ay mahihina, marami pong kakulangan, yung Panginoon po, nais niya po tayo gamitin sa mahalagang bagay. However, if we turn back what is wrong and obey, the Lord uses us. Ganun pa man po, kung tayo po ay tatalikod at pupunta po sa maling lakad, hindi To become po tayo magagamit ng Panginoon. a disciple of Jesus, we must completely obey the Lord. Para po maging alagad po ni Jesus, kailangan lubusan po natin sumunod sa Panginoon. Yeah, we have to imitate the Lord's holiness. Kailangan po natin tularan yung kabanalan ng Panginoon. We have to imitate the Lord who completely obeyed God's will. Kailangan po nating tularan yung Panginoon po na lubos na sumunod sa kalooban ng Diyos. When we imitate the Lord, being holy and set apart from the world, God's power manifests through us. Kapag tayo po ay sumusunod po sa
sa Panginoon, tinutularan po natin yung Panginoon. Pagkatapos tayo po'y humihiwalay na may banal na buhay mula sa sanlibutan, yung kapangyarihan po ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan natin. But if we are not set apart from the world, God's power will disappear, and He will not use us. Pero kung hindi po tayo humihiwalay mula po sa sanlibutan, yung kapangyarihan po ng Diyos ay mawawala po mula po sa atin at hindi po tayo magagamit niya. So we must keep clean ourselves. Kaya kailangan po nating patuloy na linisin yung ating sarili. If our hearts and lives are full of sins, and if we are not clean, we lose God's power. Kapag yung ating pong puso o tayo po ay nabubuhay na puno po ng kasalanan at yung ating pong puso ay hindi po malinis, nawawala po natin yung kapangyarihan po ng Diyos. This is what we need to follow the Lord. Ito po yung kailangan po natin para sumunod po sa Panginoon. Forsake yourself, be with the Lord, obey the Lord, and imitate the Lord. Ito po yun, yung talikuran po natin yung ating mga sarili, maging kasama yung Panginoon, sumunod sa Panginoon, tularan yung Panginoon. The Bible should be the foundation of our lives for all of us. Kailangan po yung Biblia po, yung maging pundasyon ng ating mga buhay sa lahat po sa atin. Now, William Horton said, hold fast to the Bible until the Bible holds fast to you. Sabi po ni William Horton, sabi niya po, panghawakan mong matatag yung Biblia hanggang sa yung Biblia ang humawak sa yung matatag. Now, D.L. Moody said, the Bible is not for information, but for transformation. Sabi naman po ni D.L. Moody, yung Biblia po ay hindi para sa impormasyon, kundi para po ito sa transformasyon, pagbabago. Now, C.S. Lewis said, you cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Sabi naman po ni C.S. Lewis, hindi ka makakabalik sa nakaraan para baguhin yung pasimula, pero maaari kang magsimula ulit at baguhin yung katapusan. Yeah, God is about to give us a new year. Opo, bibigyan po tayo ng Panginoon ng panibagong taon. When we look back on the past, there maybe many things that were lacking and regretful. Kung babalik tanawin po natin yung ating pong mga nakalipas, ay maaaring marahil marami pong mga bagay yung mga pagkukulang po natin at may mga bagay na pinagsisihan po tayo. Is it right? Tama po ba? Is it right? Tama po. Yeah, let's make 2024 with no regrets. Kaya gawin po natin itong 2024 na wala pong pagsisisihan. Okay? Yeah, let's pray. Manalangin po tayo. Thank you, Heavenly Father, for saving us. Salamat po, Ama naming Diyos, sa pagliligtas po sa amin. We are saved by the grace of the Lord. Kami po ay naligtas sa biyaya po ng Panginoon. We now want to live according to the will of the Lord. Ngayon po ay nais na po namin makapamuhay ayon po sa kalooban ng Panginoon. This generation is full of sin. Ito pong salinlahi na ito ay puno po ng kasalanan. Lord, please help us keep our faith. Panginoon, pakiusap, tulungan niyo po kami na maingatan yung aming pananampalataya. The New Year's retreat will continue until tomorrow morning. Yung aming pong New Year retreat ay magpapatuloy po hanggang bukas po ng umaga. Let the faith of all saints throughout the Philippines nurture through this New Year retreat. Nawa ang mga pananampalataya ng mga banal sa buong Pilipinas ay maging matured po sa pamamagitan nito pong New Year retreat. We hope all things you want to accomplish through us are fulfilled. Umaasa po kami na lahat po ng bagay na inyo pong nais matupad sa pamamagitan po namin ay nawa mangyari. Help us to please you, set apart from the world. Tulungan niyo po kami na makapagbigay po ng lugod sa inyo at makahiwalay po sa sanlibutan. Please guide us to follow you and obey all your works in 2024. Pakiusap, gabayan niyo po kami sa pagsunod po sa inyo at sa pagsunod po sa inyo sa susunod po sa lahat po ng inyong gawain sa 2024. Now, let us be of one mind and preach the gospel. Nawa magkaroon po kami ng iisang isipan at maipangaral ang ebanghelyo.
Please help us preach the gospel as you commanded to us. Pakiusap, tulungan niyo po kami, ipangaral po ang ebanghelyo kung paano niyo pong ito inuutos sa amin. Please help us excel in the work of making our church perfect. Pakiusap, tulungan niyo po kami na maging mahusay sa gawain po na ibinigay niyo po sa amin sa church at ito nawa maging perpekto. We pray in Jesus' name. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.